So hello guys, this is Mark Labs once again. So alam ko marami pa rin mga tao ngayon, marami pa rin mga biktima ng online lending application ang masasakit ang ulo until now, no? Guys, let me remind you once again, wag po natin ugaliin yung tapal system na term. Kasi the more na pinapasok natin ito ganitong klaseng strategy para mabawasan yung utang natin, hindi natin namamalayan mas dumarami pala yung ula natin or yung sakit na pwede natin kaharapin in the future or yung kahihiyan in the future na pwede nating kahinatnan. So again, as much as possible, wag na po kayong mag-loan. Wag nyo na pong dagdagan yung problema nyo sa mga online lending application. Kasi sobrang sakit po talaga sa ulo yung ganitong klaseng problema, no? Even now and then. Marami ako nababasa sa mga message ng mga videos ng comment, mga videos natin sa comment section about sa ganitong klaseng term, no? Yung tapal system. So, I know hindi ko hawak yung mga isipan nyo, mga decision nyo sa buhay. But then, I'm here to guide you all the way long and to share with you guys kung ano yung posibleng kahinatnan yung mga pinagagawa nyo. I know, ito lang yung mga way, ito lang yung solusyon na pwedeng makatulong sa inyo. But then, I remind you na in the future kayo din yung magkakaproblema ng malaki, no? I'm here together with my channel to guide you, no? Na yun na nga, mahirap talaga pag na-involve tayo sa mga online lending application. Mahirap kumbaga kung mawala. But then, maraming mga ways, maraming mga solution. Huwag na po nating dagdagan. Huwag na po tayong umutang sa ibang ola para ipambayad din sa mga ola. No? The moment kasi na ginagamit natin yung mga information natin, mga contacts natin, contact reference natin sa phone natin, kung saan mga ads na pupunta yung mga numbers natin. Kung napapansin nyo, maraming mga nagpa-pop up ng mga message sa mga text messages nyo, no, sa phone nyo. Dahil kung hindi man yung phone number yung ginamit mo, yung ibang kakilala mo ginamit yung number mo para ilagay sa reference, no, na pinagutangan nila ng ola. So naintindihan nyo ba ako? So again, in the future, mga ka-lifestyle, kayo din yung magkakaproblema ng malaki. So, wag nyo na pong ugaliin yung tapal system, no? Iwasan nyo po yan. Kasi, pag palagi natin ginagamit yung mga information natin, like IDs, yes, posible pong magamit sa scam yan. No? Posible pong magamit. So, hindi ko na kailangan patunayan na totoo yung sinasabi ko. No? Speak louder than voice, no? Actions speak louder than voice, I mean. This month, I think napakarami pa rin mga biktima kasi marami pa rin tayong iba't ibang mga subscribers names na nag-a-appear sa mga comment section ng videos natin. No, marami pa rin nag-a-appear na iba't ibang name. So, I found out na yun, marami pa rin mga biktima. Wala na tayong magagawa dun kasi malaki yung impluensya ng online lending application. Ang daming ads, kaliwat kanan. So, ang tanging na lang nating magagawa, syempre, nandyan na yan eh. Napasok na yung problema na yan. So, harapin na lang natin, no? So, kung kaya natin makipag-settle ng maayos, gawin po natin para maluwag naman sa kalooban natin yung ginagawa natin, ano, no? So again,
maging maingat lang tayo sa mga ginagawa nating mga hakbang, no? Kasi baka yung mga ginagawa nating hakbang, yun yung ikasira ng background natin. Like, maapektuhan yung family natin, yung business natin, yung pinagtatrabahoan natin. Kasi, mahirap kasi pag, yun, naapektuhan talaga yung mga, ganun mga, hindi natin inaasahan. So again, sa lahat po ng mga may problema sa online lending application, na may due na, mag-due pa, hindi alam yung gagawin, halos masiraan na ng bait, kalma lang po tayo, no? Wala mang nakukulong sa utang. I know, mahirap masiraan ng ulo, di ba? So relax lang tayo, let it go, no? Huwag niyong isipin, huwag niyong ilagay sa puso kasi alam naman natin, pag tayo sobrang nasaktan, makakaisip na tayo ng mga negative, no? So, let it go, no? Again, kung walang-wala talaga kayong ibabayad, huwag niyong pilitin yung sarili niyo. Ganun lang kasimple, no? Ganun lang kasimple. Huwag nang mag-isip na kung ano-ano, no? Yung mga nababasa yung mga marami kasi mga nagtatanong ganito, si Peso House, si Madalone, okay ba? Legit ba? Again, mga ka-lifestyle, lahat ng online lending application, mapalegit man or hindi, dapat alam po natin yung papasukin natin, ano? May responsibilidad po talaga tayo na dapat gampanan, no? When it comes sa mga ganitong klaseng utang, no, through online. Pinasok natin to, dapat alam din natin yung lulusutan natin, no? Again, mapalegit man or hindi, dapat alam mo yung gagawin mo, no? Alam mo yung gagawin mo. Kasi para sa akin, most of all online lending application is hindi legit, no? Karamihan hindi talaga legit kasi yun na nga, sobrang lalaki ng interest. So, the way po sila maningil sa kanilang mga kliyente, yun yung mga maling gawain ng mga OLA. That's why, para sa akin, yung iba is hindi, hindi legit, no? So again, mga ka-lifestyle, kung isa ka sa mga nabibiktima ng online lending application na akala mo talaga wala nang solusyon, wala nang pwedeng gawin para mas solve yung problema mo, wag po ganun yung isipin nyo. Let it go, hayaan nyo lang yan. Gaya nga ng paulit-ulit kong sinasabi, lahat ng problema is lumilipas lang, no? Nasa sa inyong mga palad kung paano nyo i-handle yung stress nyo. Again, yung channel ko, yung mga pinagsasabi ko dito is guide lang para hindi ka mawala sa daan na tatahakin nyo. So again, this is Marky Lifestyle, and I want to point out sa inyong lahat na wag nyo masyadong i-mind or wag nyo masyadong ituon yung isipan nyo sa ganitong klaseng problema. Hindi lang kayo yung nakakaranas ng ganyang problema. Marami. Million. No? So, yun lang. Peace.